Sa ibang balita, pagtalakay ng Kamara sa Anti-Political Dynasty Bill, umarangkada na. Ang update niyan alamin sa sentro ng balita ni Vel Custodio live. Angelique, seryosong tinututukan ng House Committee on Suffrage and Electoral Reforms ang diskusyon patungkol sa Anti-Political Dynasty Bill. Kabilang ito sa mga priority measures ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC. Tandaan po natin, simula pa lamang ito ng mas malawak na reformang layuning palakasin ang ating pong demokrasya. Palawakin ang patas na pagkakataon sa paglilingkod bayan at ibalik ang tiwala ng taong bayan sa ating pong institusyon. The President himself recognizes that it is time to pass these measures. Sa huling LEDAC, isinama po niya ang Anti-Political Dynasty Act sa mga priority measures. Isinusulong ng naturang panukalang batas ang equal access sa mga oportunidad para sa serbisyong publiko. Ayon kay House Committee on Suffrage and Electoral Reforms Chairperson Representative Zia Alonto Adyong, handang makinig ang komite sa mga constitutional scholars, election law experts at practitioners na nakakaunawa sa panukalang batas. Dagdag pa niya, batay sa kasaysayan, kapag inabuso ang dynastic power, nagiging questionable accountability, nababawasan ng patas sa kompetisyon at nakakapag-udyok ng korupsyon. Bukod dito, nalilihis din ang pampublikong yaman patungo sa pansariling interes ng pamilya sa halip na sa kapakanan ng mamamayan. Ayon naman kay ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio na isa sa mga authors ng panukalang batas, tila ginagawa umanong family enterprise ang serbisyong publiko. Aniya, nililibitahan ng dinastiya ang oportunidad ng kwalipikadong leader at mahusay na mamamayan. The basis for the prohibition against political dynasties is found in Article 2, State Policies, Section 26 of the 1987 Constitution, which provides that the state shall guarantee equal access to opportunities for public service and prohibit political dynasties as may be defined by law. Aabot sa 20 versions sa sumusuporta sa pagpapapasa ng Anti-Political Dynasty Bill. Batay sa explanatory note ng ilang mga authors at sponsors ng panukalang batas, hindi dapat sabay na uupo sa political na posisyon ang hanggang 4th degree of consanguinity, habang hanggang 2nd degree of consanguinity naman ang nasa bersyon ng prohibisyon ng ibang authors ng Anti-Political Dynasty Bill. Angelique, hiling naman ni Commission on Elections Commissioner George Erwin Garcia na gawing malinaw ang definisyon at prohibisyon ng Anti-Political Dynasty Bill. Ito ay para maging maayos ang implementasyon nito kung sakaling maisabatas. Balik sa iyo, Angelique. Okay, maraming salamat, Vel Custodio.